Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories. Noong bata pa tayo, maaari na merong ilan o isang tao na iniidolo natin na nagkaroon ng impluwensya sa ating buhay. Sila yung tinitingala natin bilang isang bata. Maaari na ito ay miyembro ng ating pamilya o kahit na isang tao na hindi natin kadugo. Ngunit paano kung ang taong ito ay mawala sa oras na hindi mo alam? Malalaman mo pa ba na isa na lamang kaluluwa ang iyong nakikita? Posible nga ba ang ganitong mga pangyayari? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa lahat. Recently lang nangyari itong share kong kwento kaya very fresh pa sa aking memory. Until now kapag naaalala ko yon ay kinikilabutan pa rin ako. Ako nga pala si Queenie. Lalaki po akong pinanganak pero ang puso ko ay babae. Isa po akong transgender. Bata pa lamang ako ay alam kong hindi ako straight. Mas gusto ko kasing kalaro ang mga friends kong babae kesa sa mga lalaki. Mahilig din akong maglaro ng manika. Nung una ay hinahayaan lamang ako ng mama at papa ko kasi baka raw kapag lumaki ako ay mawala na yon. Pero hindi, Papa Dudut. Babae talaga ang tingin ko sa aking sarili. Actually walang problema kay mama ang pagiging bakla ko noong bata pa ako. Si papa lang ang medyo tutol at umaasa na magbabago pa ako. Narinig ko pa nga one time na pinag-usapan ako ni na mama at papa. Ang sabi ni papa ay wala namang problema sa kanya na maging bakla ako. Ang iniisip niya lang daw ay magiging tampulan ako ng tukso dahil marami siyang baklang nakikita na palaging tinutukso at tinatawag ng kung ano-anong masasakit na salita. Gaya ng salot. Ang sabi naman ni mama, kaya nga raw nandun sila upang ipagtanggol ako. Kailangan din daw nila akong palakihin na matapang para kung wala na sila ay kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Well, wala naman akong magagawa kasi yon talaga ako, Papa Dudut. Kahit pilitin kong gustuhin ang baril-barilan at mga laro ang robot ay hindi ko talaga kaya. Sa aming apat na magkakapatid ay ako ang bunso. Puro pala kami lalaki. Kaya siguro'y bukod sa nag-aalala si Papa sa akin, ayun din ang dahilan kung bakit ayaw niya akong maging bakla hanggang sa paglaki ko. Mas lalo pang lumala ang kabaklaan ko dahil kay Tita Roma. Hindi ko siya literal na tiyahin pero yun kasi ang tawag ng lahat sa kanya sa lugar namin. Nakatira siya sa tapat ng aming bahay. Becky si Tita Roma, Papa Dudut. Ang trabaho niya ay nagugupit ng buhok at nagme-makeup. Wala siyang sariling pwesto o salon, kapag kailangan ng serbisyo niya ay pinupuntahan lamang siya sa bahay niya. Nung bata pa ako ay merong jowa si Tita Roma. Alam ko na matagal na silang magkasama noon. Silang dalawa lang ang magkasama sa bahay. Sa mga bata sa lugar namin, alam kong ako ang pinaka-favorite ni Tita Roma. Hindi sa assuming ako, pero nafe-feel ko talaga yon. At feeling ko ay parang anak na ang tingin niya sa akin. Ako lang kasi ang bakla na palagi naglalaro sa tapat ng bahay ni Tita Roma. Naikwento rin sa akin ni Mama na noong 6 years old ako ay palagi akong binibigyan ni Tita Roma ng pera o kaya ay ng pagkain. Naging close kami ni Tita Roma lalo na noong high school na ako. Ang pastime namin noon ay ang magkwentuhan sa harapan ng bahay niya habang kumakain ng meriendang niluto niya. May 2 puno ng mangga kasi sa harapan ng bahay ni Tita Roma. Tapos ay meron siyang duyan doon at doon kami tumatambay para presko. Ang madalas naming mapagkwentuhan ni Tita Roma ay tungkol sa mga crush ko sa school. Sa kanya ko lang kasi na-open ang mga ganong bagay. Kahit kasi tanggap ako ng family ko maliban kay Papa na medyo tutol sa pagiging Becky ko ay hindi ako komportable na pag-usapan yon sa bahay namin. Naging magkaibigan kami ni Tita Roma. Siya ang nagturo sa akin na gumamit ng makeup. Minsan kapag nasa bahay niya ako ay mini-makeupan niya ako.
at kunwari ay candidate ako sa isang beauty pageant. Pinapasuot din niya sa akin yung mga nakatago niyang gown na amoy kulob na. Sinusuot niya raw yon noong nagpa-pageant pa siya. Kaya kapag daw naisipan kong sumali sa Miss Gay ay magsabi ako sa kanya. Libre niya raw na ipapahiram sa akin ang mga gown niya at siya pang magiging makeup artist ko. Hindi raw siya maniningil kasi yun ang way niya para suportahan ako. Pero sa lahat ng bagay na bonding namin ni Tita Roma, pinakagusto ko ay ang pagme-makeup. Nakaka-amaze kasi na malaki talagang nagagawa ng makeup sa mukha ng isang tao. Mas napapaganda nito ang isang tao lalo na ang mga babae. Mas nai-enhance ang natural na ganda dahil sa makeup papadudot. Kay Tita Roma ko unang sinabi na pangarap ko maging isang makeup artist kapag malaki na ako. Ang gusto ko ay sa mga artista ako magme-makeup at ang payo sa akin ni Tita Roma, maganda na habang bata pa ako ay matutunan ko na ang magic ng makeup. Pangarap niya rin daw dati ang maging kilalang makeup artist pero hindi siya nabigyan ng magandang chance at opportunity kaya hanggang baranggayan lang ang makeup skills niya. May isang beses na gabi na ay nasa bahay pa ako ni Tita Roma at mini-makeupan niya ako. Biglang dumating si Papa para sunduin ako kasi maghahapunan na kami. Nakita ko na hindi nagustuhan ni Papa nang makita niya akong naka full pack ang makeup. Pinawi na niya ako at habang kumakain kami ay nasermonan pa niya ako. Sabi ni Papa kung hindi ko raw mapipigilan na maging bakla. Sana raw ay kumilos pa rin ako na parang isang tunay na lalaki at tigilan ko ang paggamit ng makeup. Marami raw ang pagtatawanan ako sa ginagawa ko. Bawasan ko rin daw ang pagsama kay Tita Roma dahil mas lalo ako nagiging bakla dahil kay Tita Roma. Parang sinasabi kasi ni Papa na kinukonsinti ni Tita Roma ang pagiging bakla ko papadudot. Kahit mahirap para sa akin na iwasan si Tita Roma ay sinunod ko pa rin si Papa. Pero syempre nagkukumawala ang kabaklaan sa katawan ko. Kaya paminsan-minsan ay pasimple ko pa rin binibisita si Tita Roma para makapagkwentuhan kaming dalawa. Sinabi ko rin sa kanya na si Papa ang nagsabi na umiwas ako sa kanya. Grabe naman ang tatay mo. Kung ituring ako ay parang sakit na nakakahawa sa iyo. FYI, bakla ka pa rin kahit na hindi mo ako nakilala, ang sabi pa ni Tita Roma. Tita Roma, masama ba talagang maging isang bakla? Sabi kasi nung kaklase kong lalaki sa impyerno raw ako mapupunta kapag namatay ako kasi bakla ako. Tanong ko kay Tita Roma. Hindi ang pagiging baklang magiging dahilan para mapunta ka sa impyerno, no? Yon ay sa mga ginagawa mo. Kahit na hindi ka bakla, kung puro kasamaan ang ginagawa mo habang nabubuhay ka rito sa mundong ibabaw, sa impyerno talaga ang destinasyon mo. Sagot pa ni Tita Roma. Naalala ko na nag-promise ako dati kay Tita Roma na kapag may trabaho na ako ay ibibili ko siya ng mga bagong makeup at mga gamit sa pagme-makeup. Nakikita ko kasi na luma na ang mga gamit niya. Gustuhin ko mang ibili ng time na yon si Tita Roma ay wala pa akong kakayahan kasi estudyante pa lamang ako papadudot. Pero kapag bakla ka nga talaga. Nang mag-college na ako ay doon na tuluyang sumabog ang pagiging bakla ko at wala nang nagawa si Papa sa bagay na yon. Hinayaan na lamang niya ako sa gusto kong gawin sa sarili ko. Ang sabi na lang niya sa akin ay ayaw niyang makikita na ginagawa kong katatawanan kasi masasaktan siya. Nagsimula na rin akong sumali sa mga gay beauty pageant kasi long hair na ako ng time na yon. Si Tita Roma ang talagang nakasupport sa akin ng time na yon. Siyang bahala sa makeup, buhok at susuotin ko. Noong una kapag may pageant ako na sinasalihan ay hindi nanonood si Papa. Pero dumating na nga ang time na nakita ko siya sa audience kasama si Mama at talagang naiyak ako papadudot. Ang sarap lang sa pakiramdam na sinusuportahan ako ni Papa sa ginagawa ko. Natapos ko naman ang college ko at kahit papaano ay hindi ko binigo ang pamilya ko. Cum laude ako noon papadudot. Pero hindi ako nalinya sa course na tinapos ko kasi iba talaga siguro ang daan na para sa akin. Mas nahilig kasi ako sa makeup. Dati sa mga kaklase ko lamang ako nagme-makeup hanggang sa isinama ako ni Tita Roma sa racket niya na mag-makeup sa isang kasalan. Ako ang pinahawak niya sa ibang mga abay at nakakatuwa na nagandahan sila sa ginawa kong makeup sa kanila.
Doon nag-start ang lahat. Ginawa ko ng sideline ng pagiging makeup artist. Siyempre hindi ko inagawa ng client si Tita Roma. Kapag may nagpapa-makeup sa akin minsan ay ibinibigay ko kay Tita Roma para naman meron siyang kita. Isa nga lang ang problema ko noon kay Tita Roma ay ang pagiging sunog baga niya. Ang lakas niyang manigarilyo na para bang asawa niya ay kapre. Tita, nagyoyosi ka na naman. Kakatapos mo lang kanina. Ang sabi ko kay Tita Roma habang nagkakwentuhan kami sa harapan ng bahay niya. Para namang hindi ka na nasanay sa akin. Kilala mo naman ako, kada utot ko kailangan ko magyosi. Biro niya. Bad yan sa health ha. Sige ka, mapapaaga ang pakikipag-meet mo kay Lord. Biro ko rin. 40 years old na ako no. Kung madededs ako, carry lang. Marami na ako nagawa sa buhay. Ang sabi pa ni Tita Roma. Ang bata pa kaya ng 40, saka okay ka lang na iwanan mo mag-isa ang jowa mo? Paano na siya kapag nawala ka na? Tanong ko. Eh di maghanap siya ng bagong jowa basta hayaan mo na lang ako sa pagyuyose ko. Queenie, isa ito sa kaligayahan ko. Huwag mo na lang akong gagayahin ha. Ang sabi pa ni Tita Roma. Ay, hindi talaga. Hindi ko pinangarap na umupo palagi na parang isusuka ko na pati bituka ko no. Ang natatawa kong sabi. Kahit minsan ay sinasabi ko kay Tita Roma na magiging madali ang buhay niya sa sigarilyo ay ayoko pa rin na mawala siya kaagad. Gusto ko pa rin siyang makasama ng matagal kasi at that time ay hindi pa ako nakakabawi sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya hindi ako magiging makeup artist. Kahit pa sideline ko lamang yon. At least bukod sa regular na job ko ay nagagawa ko pa rin ang passion ko. Hanggang sa nagkaroon ako ng chance na makapagtrabaho na sa ibang bansa bilang isang makeup artist. Alam ko na malalayo ako sa pamilya ko at kay Tita Roma pero dahil pangarap ko talaga yon ay pinush ko na papadudot. Nilakasan ko ng loob ko at inisip kong baka nasa ibang bansa ang swerte ko at wala sa Pilipinas. Who knows? Makilala ako sa ibang bansa bilang isang makeup artist, hindi ba? Nang malaman yun ni Tita Roma ay natuwa siya sa akin. Ako na raw ang bahalang magpatuloy ng pangarap niya dati. Pero syempre nagkaiyakan pa kaming dalawa kasi hindi na namin makikita ang bawat isa everyday. Ganon daw talaga. Minsan ay kailangan na mag-sacrifice para sa pangarap. Maganda naman daw ang magiging bunga ng sacrifice ko na yon, sabi ni Tita Roma. Basta pagbutihan ko raw at ipakita ko sa ibang lahi ang galing ko sa pagmi-makeup. Itaas ko raw ang bandera ng Pilipinas. Umalis ako ng Pilipinas na bawo ng mga payo at word of wisdom ni Tita Roma. Ipinangako ko sa sarili ko na kapag sinuwerte ako sa ibang bansa ay babawi talaga ako ng malala sa kanya kasi deserve niya yon. Bata pa lang kasi ay siya na ang idol ko. Malaki ang naging parte niya sa kung ano ako ngayon at bakit ako nangarap na maging isang makeup artist. Naging maganda naman ang kapalaran ko sa pagtatrabaho ko sa ibang bansa bilang makeup artist. May mga naging sideline din ako roon kaya yung sinasahod ko sa aking regular job ay naitatabi ko. Nung una aaminin ko na naging waldas ako ng sobra sa paggastos ng pera. Pero naisip ko nang ganon ang gagawin ko ay walang mangyayari sa pagtatrabaho ko doon. Kaya natutunan ko na ang magtipid at mag-ipon para sa future ko. Siyempre kasama na rin doon ang para maging ganap akong babae papadudot. Kapag may time ay nangungumusta ako sa amin at kasama na roon si Tita Roma. Hindi ko siya pwedeng kalimutan lalo na at malaki ang utang na loob ko sa kanya. Paunti-unti ay tinutuloy ko ang aking transition. Nakakatuwa na kahit mabagal ay nakikita ko na ang gusto kong maging itsura. Napakasaya ni Tita Roma nang makita niya ang picture ko after 1 year kasi super babaihan na raw ako papadudot. Ngunit isang araw, nang magkausap kami ni Tita Roma sa video call ay sinabi niya sa akin na nag-break na sila ng jowa niya. Gusto na raw kasi ng jowa niya na magkaroon ng asawang babae at anak kaya wala na siyang choice kundi ang palayain ito. Yun kasi ang bagay na hindi niya kayang ibigay at babae lamang ang makapagbibigay papadudot. Hindi rin daw nagulat si Tita Roma sa pangyayaring yon kasi inaasahan na niya yon dati pa. Alam ko nang sobrang lungkot ni Tita Roma ng time na yon papadudot. Kahit pa sinabi niya na okay lang siya. Kahit malayo ako ay ramdam ko ang lungkot niya. Kaya para mapasaya siya kahit papaano ay ibinili ko siya ng medyo mamahaling make-up at brushes.
Pinadala ko yon sa kanya. Natuwa ako kasi nagustuhan niya ang mga binili ko para sa kanya. Malaking bagay daw yon sa kanya kasi halos paubos na ang mga makeup na ginagamit niya sa kanyang trabaho. Nagkaroon din pala ako ng jowang afam sa ibang bansa, Papa Dudut. Akala ko ay siya na ang forever ko kasi feel kong love niya talaga ako. Pero after ng ilang buwan ay natuklasan ko na cheater pala siya. Hindi lang pala ako ang jowa niya kundi 3 kami. Kahit naman afam siya ay hindi ako magsesettle sa ganong klase ng relationship. Kaya nakipag-break ako sa kanya kahit masakit. Mahal na mahal ko kasi yon. Para rin naka-move on ako ng mabilis sa kanya ay naisipan kong mag-deactivate ng lahat ng social media accounts ko. Sinabihan ko na lamang sina mama na ako na lang ang tatawag sa kanila gamit ang cellphone ko kapag mag-uusap kami. Sa paglipas ng mga buwan ay nagustuhan ko na ang benefit ng walang social media. Hindi na nauubos ang oras ko sa pag-i-scroll at pagtingin sa ibang tao tapos ikukumpara ko lang ang self ko sa kanila. Mas nakapag-focus ako sa work and goal ko sa life ko, Papa Dudut. Until dumating na ang time na magbakasyon na ako ng Pilipinas for 2 months. Sobrang excited na ako ng panahon na yon kasi mahigit 2 years na akong hindi nakakauwi. Gusto ko nang makasama ang family ko at si Tita Roma. Hindi ko pinaalam sa kahit na sino sa Pilipinas na uuwi ako. Ang plano ko kasi ay i-surprise sila para makita nila ang kagandahan ko. Yung tipong magugulat sila ng malala kapag nakita nila na super babae na ang atake ko, Papa Dudut. Ilang araw bago ang flight ko ay namili na ako ng pasalubong. Hindi naman madami para madala ko rin kaagad. Siyempre hindi pwedeng mawala ang para kay Tita Roma na mga makeup at mga gamit na alam kong mapapakinabangan at magugustuhan niya. Nang umuwi ako sa Pilipinas at bumulaga ako sa bahay namin ay nagulat ang buong pamilya ko. Hindi pa nga nila ako nakilala kung hindi ako nagpakilala. Ang tagal ko kasing walang paramdam sa mga social media account ko kaya wala na siguro silang ideya sa kung ano ang itsura ko. Natuwa naman ako nang makita ko na happy si Papa sa itsura ko at wala na siyang pagtutol sa pagiging transgender ko, Papa Dudut. Isa rin talaga yon sa gusto kong mangyari. Kaya feeling ko ng time na yon ay buo na ang pagiging babae ko. Grabe, babaeng babae ka na, Queenie. Napakaganda mo. Hindi makapaniwalang bulalas ni Mama. Ganito po talaga kapag nasaktan sa love. Nagmahal, nasaktan, naging babaihan. Natatawa kong sagot. Hindi na ba talaga kayo magkakabalikan ng boyfriend mong afam, anak? Sayang, ang gwapo nun. Tanong ni Mama. Naku, kinukulit pa nga ako dati na balikan siya kaya ako nag-deactivate ng mga social media account ko. Ayoko na, no? Ayoko sa manluloko. Aanhin ko naman ang gwapo pero cheater, hindi ba? Makakahanap din ako ng lalaking para sa akin. Pero for now, enjoy muna ako sa pagiging single ko. Tugon ko. Tama yan, anak. Saka kapag may nanligaw ulit sa'yo, ipapakilala mo muna sa akin ha para makilatis ko. Ang sabi naman ni Papa. Hayaan mo pa. Sa susunod ay gagawin ko na yan, masaya kong sabi. At dahil sa may jet lag pa ako pagka-uwi ko ay sinabi ko na magpapahinga muna ako at kailangan ko munang subukan na matulog kahit duda ako na makakatulog ako kasi nag-a-adjust pa ang katawan ko sa oras ng Pilipinas. Sinabi ko na saka ako na ibibigay sa kanila mga pasalubong ko kapag nakapagpahinga na ako. Napakasaya ko kasi sa wakas ay kapiling ko na ulit ang pamilya ko ng time na yon, Papa Dudut. Kahit pa 2 buwan lamang ako roon at aalis ulit ako ay okay lang. At least makakasama ko sila. Sa totoo lang ay nawala sa isipan ko si Tita Roma ng pagdating ko dahil sa pamilya ko. Nagtaka rin ako kung paano ako nakatulog kahit pa nag-a-adjust ang katawan ko sa oras. At sa hindi naasahang pangyayari na panaginipan ko si Tita Roma. Bigla raw siyang pumasok sa kwarto ko habang nakasuot ng bongga at white gown. Meron pa raw siyang koronang ginto na sobrang laki. Talagang binilugan niya ako sa panaginip ko at winelcome niya ako. Napakasaya ni Tita Roma sa panaginip ko, Papa Dudut. Niyakapan niya ako at hinanap sa akin ang pasalubong ko sa kanya ng mga makeup. Ang sabi ko raw ay saka ko na yun ibibigay at magkwentuhan muna kaming dalawa sa mga ganap namin sa buhay.
Nang magising ako ay gabi na kasi madilim na sa kwarto ko. Tahimik na rin ang buong kabahayan. 11:00 na kasi at alam ko na kapag ganong oras ay tulog na ang buong pamilya ko, Papa Dudut. Ako naman ay nakatulog na kaya wala na akong antok na nararamdaman. Lumabas ako ng kwarto at naghanap ng pwede kong makain sa kusina. Talagang alam yata ni na mama nagigising ako ng ganong oras kaya may nakatabi ng ulam para sa akin na adobong baboy na maraming taba na paborito ko. Kumain muna ako at doon ko naalala si Tita Roma dahil sa panaginip ko. Naisip ko na bukas ng umaga ay pupuntahan ko kagad siya sa bahay niya para ibigay ang mga pasalubong ko sa kanya at para makapagtsikahan na rin kaming dalawa. Namiss ko rin kasi talaga na makipagkwentuhan kay Tita Roma. Kahit na marami akong naging kaibigan sa ibang bansa, iba pa rin ang saya kapag siya ang kausap ko, Papa Dudut. Matapos kong kumain ay wala na akong magawa kaya naisipan kong lumabas muna ng bahay para magpahangin. Wala nang katao-tao noon sa labas. Ganon talaga sa lugar namin, kahit maaga pa lamang ay wala ng mga tao sa daan. Kung meron man ay mga lasing o mga marites na nag-overtime. Nakatayo ko sa harapan ng bahay namin habang nakatingin sa nakasaradong bahay ni Tita Roma. Patay na rin ang lahat ng ilaw doon kaya alam ko na tulog na siya. Maraming happy memories ang nagbalik sa akin habang nakatingin ako doon, Papa Dudut. Yung mga times na isa pa lamang akong batang bakla na patagong nagme-makeup. Tapos yung mga tutorial sa akin ni Tita Roma sa makeup at paglalakad kapag sasali ako sa mga beauty pageant. Hindi ko tuloy maiwasan ang mapangiti nang maalala ko ang lahat ng yon. Habang nakatayo ako roon ay may naamoy akong kandila. Yung parang kandila na merong sindi tapos biglang pinatay. Yung usok noon ang naamoy ko. Amoy na amoy ko yon at parang nasa tabi ko lamang ang kandila. Nanunuot siya sa ilong ko, Papa Dudut. Maya-maya ay naging amoy sigarilyo na yon kaya napatingin ako sa paligid ko kung meron bang ibang tao doon na naninigarilyo pero wala naman akong nakita. Naging malamig na din ang paligid pero hindi ko yon binigyan ng kung anong meaning kasi normal naman na kapag gabi ay malamig ang hangin. Papasok na sana ako nang may makita ako na parang ilaw ng sindi ng sigarilyo sa tapat ng bahay ni Tita Roma. Medyo malayo kasi ang poste ng ilaw sa pwesto ng bahay ni Tita Roma kaya madilim talaga doon, Papa Dudut. Hanggang sa may nakita na akong usok kaya nasigurado ko na may taong naninigarilyo doon. Unti-unti nakita ko ang hubog ng katawan ng naninigarilyo at napangiti ako kasi kilala ko ang taong yon. Sigurado ako na si Tita Roma yon. Yung hugis ng buhok at katawan niya, si Tita Roma talaga yon, Papa Dudut. Tita Roma! Masayang tawag ko. Pero hindi man lang siya gumalaw kaya inulit ko ang pagtawag sa kanya. Baka kasi hindi niya ako narinig. Malay ko ba kung nabingi na pala si Tita Roma kasi medyo nagkakaedad na siya. Pero kahit nilakasan ko na ang pagtawag sa kanya ay hindi pa rin siya gumagalaw. Tuloy lamang siya sa paninigarilyo kasi nakikita ko pa rin yung sindi ng yosi na hawak niya. Doon ako nag-decide na lapitan siya. Nasabi ko pa nga sa sarili ko na tamang-tama pala ang paglabas ko ng bahay kasi makikita ko si Tita Roma. Habang naglalakad na ako, papalapit sa kanya ay nawala na yung sindi ng sigarilyo. Nang tuluyan na akong makalapit sa kinakatayuan ng inaakala kong si Tita Roma ay doon na ako nagtaka. Nang wala na akong nakitang tao doon, Papa Dudut. Kahit upos ng sigarilyo ay wala akong nakita. Imposible naman na ang bilis niyang nawala at nakaalis. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya habang papalapit ako sa kanya. Tumingin pa ako sa paligid at sa pwedeng puntahan ni Tita Roma pero wala talaga akong nakita. Hindi ko rin narinig na bumukas ang pinto ng bahay niya. Gusto ko pa nga sanang katukin si Tita Roma sa bahay niya pero hindi ko na tinuloy at nag-decide na akong bumalik na sa bahay namin at bukas ko na lamang pupuntahan si Tita Roma. Pumasok na ulit ako sa kwarto ko at humiga ako sa aking kama. Hindi na ako nakabalik sa pagtulog kaya nag-cellphone na lamang ako hanggang sa hindi ko na namalayan ang paglipas ng oras at hindi ko na rin napansin na nakatulog na pala ako. Nagising ako bandang 1:00 na ng hapon at nakaramdam ako ng gutom kaya lumabas na ako ng kwarto ko. Pinaghain ako ni Mama ng pagkain nang sabihin kong nagugutom na ako.
Habang kumakain ako ay kinukulit na ako ng mga kapatid ko sa pasalubong ko sa kanila, kaya ang sabi ko ay hintayin nila akong matapos na kumain at bubuksan ko na yung mga maletang dala ko kasi nandun lahat ng pasalubong ko para sa kanila. After kong kumain ay isa-isa ko nang binuksan ang mga maleta ko at ibinigay ko na sa mga kapatid ko at kina mama at papa ang mga pasalubong ko sa kanila. Nakakatuwa na sobrang nasiyahan sila at nag-thank you silang lahat sa akin. Yung makita ko lang kasi sila na happy and thankful sa mga ibinibigay ko ay malaking bagay na yon sa akin. Sulit na sulit ang 2 years na pagtitiis ko na hindi ko sila nakasama. Sa huling maleta ko ay nailabas ko na ang mga pasalubong ko para kay Tita Roma. Inayos ko yon habang pinapanood ako ng buong pamilya ko. Habang ginagawa ko yon ay sinabi ko sa kanila na talagang hindi pwedeng mawalan si Tita Roma ng pasalubong kasi malaki ang parte niya kung bakit ko minahal ang pagme-makeup. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi ako magiging makeup artist sa ibang bansa. Napansin ko na tumahimik ang lahat ng banggitin ko si Tita Roma na medyo ipinagtaka ko. Ma, nasa bahay kaya niya si Tita Roma? Ibibigay ko na ang mga ito sa kanya. For sure ay matutuwa yon kasi ang dami nito. Saka karamihan dito ay branded. Para pwede na niyang mahalan ang singil niya sa pagme-makeup. Masaya kong sabi. Queenie, hindi mo na maibibigay ang mga yan kay Roma. Ang sabi ni Mama. Bakit, umalis ba siya? Wala siya ngayon dyan sa bahay niya? E di hintayin ko na lang kung kailan siya babalik. Hindi naman siguro siya aabutin ng 2 buwan, hindi ba? Turan ko. Hindi na siya babalik anak. Wala na ang Tita Roma mo. 1 linggo na siyang patay. Sagot ni Mama sa akin. Ha? Prank ba to? Paanong patay na si Tita Roma? Nakita ko pa nga siya kagabi nung lumabas ako. Naninigarilyo siya sa tapat ng bahay niya. Bigla kang nawala nung lalapitan ko na Alam niya siguro na pagagalitan ko siya kasi nagyoyose pa rin siya. Ang natatawa ko pang sabi. Sinabi sa akin ni Mama na hindi niya ako pinaprank. Kahit si Papa ay sinabing patay na nga si Tita Roma, Papa Dudut. Nagtaka raw noon sina Mama kung bakit hindi lumalabas si Tita Roma sa bahay nito ng halos 2 araw na. Sanay kasi sila na palagi itong nakatambay sa labas ng bahay nito nang mag-isa. Kaya kinatok na nila ito. Nang walang sumasagot ay tumawag na sila ng tulong sa mga kapitbahay para sirain ang pinto ng bahay ni Tita Roma at doon nila nakita na walang buhay ang katawan nito sa higaan. Inatake raw sa puso si Tita Roma habang natutulog. Hindi raw yun kaagad sinabi sa akin ni na Mama nang dumating ako kasi ayaw nila nakadarating ko lamang ay malungkot na balita kaagad ng bubungad sa akin. Sa mga narinig ko ay napahagulhol na ako ng iyak, Papa Dudut. Hindi ko matanggap na kung kailan bumalik ako sa Pilipinas para magbakasyon ay saka naman nawala si Tita Roma. Hindi na niya ako nahintay, Papa Dudut. Inulit ko ang sinabi ko na nakita ko si Tita Roma noong nakarang gabi tapos biglang nawala. Ang sabi ni Papa ay baka raw nagpakita sa akin ang kaluluwa ni Tita Roma para magpaalam. O baka nandun pa rin daw ang kaluluwa nito at hinihintay ako. Dahil sa mahal na mahal ko si Tita Roma ay pinuntahan ko siya sa probinsya niya kung saan siya inilibing ng pamilya niya. Dinalaw ko siya sa sementeryo at doon ay talagang bumuhos ang luha ko ng malala, Papa Dudut. Napakasakit para sa akin na nawala si Tita Roma ng ganon kaaga sa oras na hindi ko pa inaasahan, Papa Dudut. Inisip ko na lamang na kung nasaan man siya ay mas masaya na siya. Naniniwala ako na kasama na niya si Lord. Kasi mabuting tao si Tita Roma at hindi ako naniniwala na lahat ng bakla o member ng LGBTQ+ ay mapupunta sa impyerno kagaya ng sinasabi sa akin ng mga bully kong kaklase dati. Nalaman ko na meron palang begin na pamangkin si Tita Roma na teenager kaya sa kanya ko na lamang ibinigay ang mga makeup at ibang pasalubong ko para kay Tita Roma. Alam ko na matutuwa si Tita Roma sa ginawa ko na yon, Papa Dudut. Mas magagamit niya yon dahil ako naman ay meron ng mga ganon. Pakiramdam ko ay hindi ko kayang maging happy ng 100% sa 2 buwan na bakasyon kong yon. Pero ayoko naman na maging malungkot palagi dahil mahahawa ang pamilya ko sa lungkot ko. Kaya nagbakasyon kami ng buong pamilya ko ng 3 araw sa isang kilalang beach destination. Kahit papaano,
Sa 3 araw na yon ay nakalimot ako sa lungkot na pinagdadaanan ko. Pero sa 3 araw na bakasyon na yon ay hindi ko pa rin maiwasan ang maalala si Tita Roma. Lalo na't plano ko sana na isama siya sa bakasyong yon kasi pamilya na ang turing ko sa kanya. Gabi na nang makauwi kami sa bahay mula sa bakasyon na yon. Nakapag-adjust na ang body clock ko kaya nakakatulog na ako ng maayos. Pagod na pagod ako at inaantok na rin kaya dumiretso na ako sa kwarto ko para magpahinga. Bungalow type nga pala ang bahay namin, Papa Dudut. Bali yung kwarto ko ay nasa may bandang harapan ng bahay. May bintana ako doon na gawa sa jalousie. Kaya kapag merong tao sa labas ng bintana ay nakikita ko yung silhouette. Tapos yung kama ko ay nasa tabi ng bintana kasi kung minsan nung hindi pa ako nagtatrabaho sa ibang bansa kapag mainit ang panahon ay hinahayaan kong nakabukas ang jalousie window kahit gabi. Safe naman kasi ang lugar namin kaya tiwala ko kahit pa nakabukas yon at tulog ako, Papa Dudut. Pagkahiga ko ng gabing yon sa kama ay nakatulog na kaagad ako dahil sa sobrang pagod. Bandang madaling araw ay nagising ako dahil parang may kumakatok sa bintana ng kwarto ko. Inakala ko na baka may pusa o aso sa labas kaya sinusyo ko yon pero hindi tumigil sa pagkatok. Dahil parang walang balak na tumigil yung kumakatok ay bumangon na ako kahit napipilitan kasi antok na antok pa ako ng oras na yon. Hinoy ko na nga yung kumakatok pero hindi pa rin siya tumigil. Nasa katabi na ako ng bintana. Maya-maya may nakita kong silhouette ng isang tao na gumagalaw sa may labas ng bintana, Papa Dudut. Parang naglalakad siya pabalik-balik. Ganon yung movement na ginagawa niya. Ang unang pumasok sa isip ko ay baka isa yon sa mga kapatid ko o kaya ay si Mama o Papa. Nagtataka lamang ako kung bakit nandun ito ng ganong oras at kakatok sa bintana ko. Imposible naman kasi na ibang tao yon kasi meron kaming gate at pader sa paligid ng bahay. Simula bata ko ay wala namang insidente ng magnanakaw sa lugar namin. Ang akala ko talaga ay tao ang nasa labas ng bintana, Papa Dudut. Kaya naisipan kong buksan ang bintana para makita ko kung sino yon. Sinakto ko na nasa tapat yun ng silhouette na nakikita ko saka ako mabilis na binuksan ang bintana. Pero nagtaka ako nang wala kong nakitang tao sa labas ng bintana. Nagsimula na rin ako makaramdam ng kakaiba. Kinikilabutan na ako. Nagtaasan ang balahibo ko sa braso ko at may malamig akong naramdaman sa mukha ko kahit wala namang hangin na pumasok sa bintana. Nagmamadali kong sinarado ang bintana at binuksan ko ang ilaw kasi to be honest ay may takot na akong nararamdaman. Sure ako na may tao talaga roon bago ko yun buksan. Natulog ako na nakabukas ang ilaw kahit na hindi ako sanay sa ganon, Papa Dudut. Kinaumagahan sa almusal ay tinanong ko ang buong pamilya ko kung sila ba yung kumakatok sa bintana ko habang natutulog ako. Walang umamin sa kanila. Sabi pa ni Mama, bakit naman daw nila yon gagawin sa oras na ganon? Tulog na silang lahat. Sa pagkakataong yon ay pumasok sa isipan ko si Tita Roma. Hindi kaya si Tita Roma yon? Hindi kaya nagpaparamdam siya sa akin? Natatakot kong tanong. Oo nga, baka nga si Tita Roma yon. Alaka, baka isang gabi katabi mo na siya sa higaan. Pananakot ng isa kong kapatid. Tumigil ka nga, tinatakot mo pa ang kapatid mo, saway ni Mama sa kapatid ko. Dahil alam ni Mama na matatakutin ako ay nagpresenta siya na samahan niya ako sa kwarto sa pagtulog tuwing gabi. Hindi naman daw kami sure kung kaluluwa talaga ni Tita Roma ang nagpaparamdam sa akin pero mas mabuti na ang sigurado kami at makakatulog ako ng maayos. Kinagabihan, magkatabi na kaming natulog ni Mama sa kwarto ko, Papa Dudut. Bago kami matulog ay napagkwentuhan pa namin si Tita Roma. Sabi ni Mama kahit siya hindi inaasahan ang pagkawala ni Tita Roma dahil mukha naman itong healthy. Alam din daw niya na malaki ang naging role ni Tita Roma sa nakaraan ko. Noong nasa ibang bansa raw ako ay madalas na magtanong kay Mama si Tita Roma kung kailan ako uuwi. Palagi rin daw ako nitong pinagmamalaki sa mga taga roon sa amin na isa na akong makeup artist sa ibang bansa. Ilang gabi ang lumipas na okay naman ang lahat. Wala na ulit pagpaparamdam na nangyayari. Pero hindi pa rin ako iniiwan ni Mama sa kwarto ko.
Sabi ni mama ay susulitin na rin niya ang bakasyon ko sa Pilipinas at palagi na siyang tatabi sa akin sa pagtulog. Hindi na niya kasi yon ulit magagawa kapag umalis na ako. Akala ko ay okay na ang lahat. Pero sa huling gabi ng pagtulog ko sa bahay namin, Papa Dudut, ay muling nagparamdam sa akin si Tita Roma. Tulog na ng oras na yon si mama. Ako naman ay nag-i-skincare pa at nakaharap sa salamin ko sa kwarto. Habang nagpapahid ako ng serum sa aking mukha ay nagulat ako nang bigla na lamang malaglag ang mga makeup brushes ko na nakapatong sa may lamesa sa harapan ko. Dahil sa ingay ng mga nalaglag na makeup brushes sa sahig ay nagising pa nga si mama. Mas lalo kong nagulat nang magsisigaw si mama at tumakbo siya palabas ng kwarto. Hindi man lang niya sinabi kung bakit niya yun ginawa. Habang nandun pa ako sa kwarto ko ay naramdaman ko na lumamig ang paligid. Feeling ko rin ay merong yumayakap sa akin na tao kahit na wala na akong kasama roon. Paglabas ko ng kwarto ay nakita ko si mama na pinapainom ni papa ng tubig sa kusina. Doon na niya sinabi sa akin ang dahilan kung bakit siya napasigaw at tumakbo. Yun pala ay nakita niya si Tita Roma na nakatayo sa tabi ko. Hindi nga lang daw malinaw ang anyo nito pero sure siya na si Tita Roma yon. Talaga nagtaasan ang balahibo ko sa mga sinabing yon ng nanay ko, Papa Dudut. Naisip namin na baka kaya nagpaparamdam si Tita Roma ng gabing yon ay para magpaalam sa akin kasi alam niya na aalis na ulit ako. Imbes na matakot ay natouch ako, Papa Dudut. Kahit kasi wala na siya ay pinaparamdam niya pa rin sa akin ang care niya. Hanggang ngayon ay nagwo-work pa rin ako sa ibang bansa bilang isang makeup artist. Kapag nagkakaroon ako ng bakasyon sa Pilipinas ay hindi ko kinakalimutan na dalawin si Tita Roma sa sementeryo kahit pa malayo yon. Tinutulungan ko ring makapagtrabaho sa ibang bansa yung pamangkin niyang Becky na nakitaan ko ng potensyal sa pagmi-makeup. Naisip ko na way ko yon para kahit papaano ay makaganti kay Tita Roma sa pag-push niya sa akin noong bata pa ako. Hindi na rin naman naulit pa ang pagpaparamdam ni Tita Roma sa akin o sa kahit na sino sa family ko. Siguro nakatawid na siya sa kabilang buhay at naniniwala ako na masaya siyang umalis dito sa lupa. Dahil kahit wala na siya ay nakita niya na unti-unti ko nang tinutupad ang pangarap ko na sa kanya ko unang sinabi at siya ang taong unang naniwala sa kakayahan ko. Lubos na nagmamahal, Queenie. Bukod sa ating mga magulang o mga taong nagpalaki sa atin ay may ilang tao na magkakaroon ng malaking impact o impluwensya sa ating buhay na madadala natin hanggang sa ating paglaki. Kung magandang impluwensyang naramdaman natin, nararapat lamang na tayo magpasalamat sa kanila. Sabi nga ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Kasama man natin sila o hindi, hindi masama na alalahanin natin o pasalamatan ang bagay na nai-contribute nila sa kung ano tayo sa ngayon. Mahirap at masakit na kung kailan ka magkaroon ng lakas ng loob na magpasalamat ay huli na ang lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.